Ka-Express, Kai Soto para sa Gilas. Yan pa rin ang sigaw ng sambayan ng Pilipino habang papalapit ang laban kontra Guam sa upcoming FIBA window ngayong November 28 at December 1. Sa gitna ng excitement, biglang umingay ang tanong, maglalaro kaya si Kai? Matagal na siyang inaabangan matapos ang matinding ACL injury nitong January at bawat update tungkol sa kanyang kondisyon ay nagiging national headline. Nakabalik na siya sa on-court workouts at controlled team drills, dahilan para umusbong ang pag-asang maaari siyang isama sa final lineup ng Gilas para sa window na ito. Pero malinaw rin na ang coaching staff at medical team ng Gilas ay nagiging maingat. Bagamat mabilis ang naging recovery ni Kai, hindi pa siya tuluyang bumalik sa full competitive minutes sa club play. Ang kanyang rehabilitation ay phased, conditioning muna, kasunod ang non-contact drills at ngayon ay papunta na sa full contact readiness. At dahil dito, nananatiling masusing pinag-aaralan kung sapat na ang kanyang stability, explosiveness at confidence upang makipagsabayan sa high-intensity international game. Ayaw ng Gilas na madaliin ang kanyang pagbabalik lalo na't franchise player siya, hindi lang para sa Pilipinas kundi para rin sa kanyang Japanese club na umaasa sa kanyang long-term health. Kung hindi rin siya makalaro, hindi nangangahulugan na mahihirapan ang Gilas laban sa Guam, malakas at buo ang lineup na hawak ng Gilas at sapat ang depth sa frontline, guard rotation at defensive schemes para dominahin ang matchup kahit wala ang 7-3 star center. Pero iba pa rin ang presensya ni Kai kapag nasa court siya, tumataas ang moral ng team, tumitibay ang loob ng mga fans at nararamdaman ng kalaban na seryoso ang Gilas. Kaya hindi nakapagtataka na ang hiling ng buong bayan ay iisang linya. Sana makalaro si Kai kahit limited minutes para makabalik na rin siya sa international rhythm at mabigyan ng malaking boost ang kupunan. Sa ngayon, ang tunay na sagot kung maglalaro ba si Kai ay nasa final medical clearance at desisyon ng coaching staff. Pero maging available man siya o hindi, malinaw ang direksyon, kayang-kaya ng Gilas ang Guam. Ang laban ay hindi nakasalalay sa isang tao lamang. Pero kung papalarin na bumalik si Kai sa court, magiging emotional itong sandali para sa bansa. Hanggang sa official na announcement, patuloy ang dasal at pag-asa ng bawat Pinoy na masilayan muli ang ating pambato na nakasuot sa asul at puti, handang ipaglaban ng bandera ng Pilipinas. At habang papalapit ang laban ng Gilas kontra Guam ngayong November window, walang ibang pangalan ang mas maingay, mas inaabangan at mas pinakikinggan sa buong bansa, kundi si Kai Soto. Sa bawat press update at bawat training photo na lumalabas, tumataas ang excitement ng mga fans na umaasang makikita nila ang 7-3 Pinoy Center na maglaro para sa ating national team. At ngayon, matapos ang halos isang taon na rehabilitasyon mula sa kanyang ACL injury na kanyang natamo nitong January, unti-unti nang nagbabago ang tono ng mga balita mula sa out for the season na headline naging baka makabalik at ngayon ay posibleng maglaro na sa Guam. Well, sa mundo ng basketball, yan ang tinatawag na storyline na naghahatak ng atensyon at emosyon sa parehong mga fans at eksperto. Pero gaano nga ba kalapit si Kai sa ganap na pagbabalik? Sa loob ng mga nakaraang linggo, nakitang lumalabas na ang kumpiyansa niya sa kanyang mga galaw habang unti-unti niyang ibinabalik ang explosiveness at timing na naging trademark niya bilang center. Kabilang ang kanyang current training workload at agility movements, controlled post battles, shooting warm-ups at ilang light contact drills na sinasabing na susurvive niya nang walang discomfort. At ang malaking tanong nila ngayon, kaya ba ni Kai Soto na makipagsabayan sa full speed, high stakes at international basketball? At handa na ba ang kanyang katawan para sa pressure na dala ng FIBA window na hindi kapareho sa regular team training? Well, hindi ito simpleng tanong na masasagot ng hype o wishful thinking. Kaya ang coaching staff at medical team ng Gilas ay nanatiling maingat. Ang ACL injury ay hindi biro. Madaling sabihin na okay na ang tuhod. Pero ang explosiveness, balance at landing control ay iba't ibang layer ng recovery. Hindi pwedeng isugal ang career ni Kai para lang sa isang game. Kahit gaano kahalaga ang national pride, sa kabilang banda, alam din ng coaching staff na iba ang pressure ni Kai sa loob ng court. Kapag naroon siya, nag-iiba ang spacing, nag-iiba ang depensa at nag-iiba ang confidence ng buong rooster. Hindi lang siya shot blocker o rebounder, siya ang emotional anchor ng bansa pagdating sa men's basketball. Kaya nagkakaroon ngayon ng dalawang magkaibang perspective
Una, ang medical at strategic na nagsasabing dapat siguraduhin muna ang full clearance bago siya itapon sa pressure ng international game. At pangalawa, ang emotional, ang boses ng taong bayan na nagsasabing sana makita na natin si Kai kahit limited minutes lang, parehong valid, parehong may bigat at parehong nakaka-apekto sa final decision. Well, sa kabilang banda, kahit wala si Kai, confident ang Gilas na kayang tapusin ang trabaho laban sa Guam. May sapat na depth ang team, lalo na sa frontline kung saan kayang mag-rotate ng Gilas sa kombinasyon ng stretch bigs at mobile defenders. Pero hindi maaalis ang katotohanan. Iba ang impact kapag naroon si Kai, iba ang aura, iba ang inspirasyon. Kaya habang papalapit ang announcement sa final roster, tumataas ang anticipation kung magbabalik na ba ang tinaguri ang puso at taas ng Gilas Pilipinas. Habang umiinit ang usapan tungkol sa posibleng pagbabalik ni Kai kontra Guam, mas lumilinaw ang dalawang malaking narrative na tinatahak ng Gilas ngayon. Ang pagprotekta sa long-term career ng kanilang 7-3 franchise center at ang responsibilidad na siguraduhin ang panalo sa isang must-win window. At dito, mas komplikado ang sitwasyon dahil kahit gaano kalakas ang kagustuhan ng mga fans na makita siyang bumalik, hindi pwedeng basta sumugal ang team sa isang malaking desisyon kung hindi ito pasado sa medical clearance at game readiness standard. Sa loob ng Gilas camp, malinaw ang sistema. Walang player kahit gaano kabigat ang pangalan ang ibalik sa court na hindi 100% sure na ligtas ang kondisyon. At dahil galing si Kai sa ACL injury, isa sa pinakadelikadong injuries para sa malalaki at mabilis gumalaw na players, ang bawat hakbang ng kanyang recovery ay kailangang eksakto, mabigat at walang shortcut. Isa ito sa mga dahilan kung bakit gumaganda ang kondisyon ni Kai sa training. Hindi pa rin nagbibigay ng definite green light ang coaching staff. Test by test, drill by drill, sinusuri kung consistent ba ang kanyang movement at kung kaya ba niyang mag-handle ng big man contact nang walang hesitation o discomfort. Pero habang nangyayari ang prosesong ito, tuloy-tuloy din ang paghanda ng Gilas sa Guam matchup gamit ang lineup na available ngayon. At dito nakikita na kahit wala si Kai, malalim at organisado ang sistema ng kupunan. May front court rotation na kayang magbigay ng defensive coverage, switching capability at rim protection sa tulong ng kanilang mobile bigs. At sa backcourt naman, matatag ang half-court execution at may sapat na creators na kayang mag-set ng tempo at mag-control ng laro. So ibig sabihin, hindi nakatali ang buong laban sa isang pangalan, pero hindi rin may tatanggi, mas magiging dominante ang Gilas kapag naroon ang kanilang 7-3 anchor. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.